Tahimik na kagubatan ang kanilang mundo. Malayo sa kalsadang sementado. Hindi pera ang kanilang yaman. Sapat na ang malawak na kabundukan. Sa ganap na ika-4 na araw ng buwan ng Mayo, araw ng Sabado, maagang naghanda ang mga mag-aaral mula sa pamantasang pampamahalaan ng Kanluranang Pilipinas. Sakay ng aming sasakyan, mga katanungan sa aming isipan ay may naghihintay na kasagutan sa gitna ng kagubatan. Sa isang liblib na sulok sa Sitio Bubugtong, Purok Pag-asa, Barangay Napsan, matatagpuan ang komunidad ng mga Tagbanwa, isang katutubong tribo sa probinsya ng Palawan. Bangin, ilog, at lubak na daan ang kailangan mong suungin marating lang ang liblib na lugar ng mga katutubong Tagbanwa. Makalipas ang mahigit 1 oras na biyahe, narating na namin ang payapang komunidad ng mga Tagbanwa. Sa layo ng Sitio Bubugtong, di mo aakalain na may nakatira pa sa kagubatan at may matatagpuan pa ditong paaralan. Ngunit sa araw ng aming pagbisita, wala kaming naabotang mga mag-aaral sa loob ng paaralan. Marahil ang rason, sila ay nasa kabundukan at tumutulong sa pinagkukunan ng kanilang pangkabuhayan. Dahil sa kami ay di pamilyar sa lugar, minabuti naming makipag-ugnayan sa isa sa mga lokal ng sityo, sa tulong na din ng ama ng isa sa aming mga kasama. Pinakilala niya sa amin si Kuya Suban para siyang maging tulay upang makilala at makapanayam namin ang presidente ng kanilang tribo. Kanilang presidente. Sino yung pangalan ng presidente niya? Rosel Kamal. Yan. Tirik ang araw nang kami ay naglakad patungo sa kinaroroonan ng kanilang presidente. Walang sinayang na oras, kaya't kami ay nagtagumpay na matuntun agad ito. Agad kaming pinaanyayahan na tumuloy sa kanilang munting tahanan, salubong ang mga matatamis na ngiti mula sa kanilang mga labi. Nang makapagpahinga, agad na rin naming sinabi ang pakay kung bakit kami bumisita sa kanilang lugar. Galing po sa paaralan ng Western Philippines. At sa subject po namin, sa mga subject namin sa school is naatasan po kami na gumawa po ng documentary video na i-highlight po namin yung buhay ng indigenous people, which is ang napili po namin is Tagbanwa po. Kaya po kami naparito ngayon sa may lugar po ninyo para po maghingi po ng permiso na kunin po kayo ng mga kaunting video para po maipakita po namin sa mga klase namin at pati na rin po sa iba po pong makakapanood ng video na to yung buhay po nila. Sabi na salitang Tagbanwa, sa Tagalog ay kami ang nagmamay-ari. First dweller sila. Kami ang Tagbanwa. Ang Tagbanwa ay ang pinakamalaking etnikong grupo na matatagpuan sa probinsya ng Palawan. Taong 1988, ang kabuoang populasyon ng Tagbanwa ay mahigit sa 10,000. Sa kasalukuyan, ang populasyon ng mga Tagbanwa na naninirahan sa partikular na lugar ng Sitio Bubugtong, Purok Pag-asa, Barangay Napsan, ay humigit kumulang 600 na lamang.
pagdating doon sa mga document, kasi ang hinani na lang yung kabuhay ng katutubo. Dito sa amin nakaraan, may mga research sila tungkol sa mga gamot. Ang inano namin, pagdating ng research, ano bang may babalik sa komunidad? Yun ang inano namin sa kanila. Pero dito sa inyo ay kabuhayan lang kung may natutubuan. Sa video, may papakita doon sa ano yung pag-aaral. Hindi naman masama kung kaya nyo magtiis na pupunta sa mga kaingin na nagapangas para aktual na nyo makita. Ay total, siguro may panahon naman si Suba niya maging guide nyo. Gaano katagal po ba yung akit? Dito lang sa kayo magpunta sa mababa. Huwag lang sa bundok kasi kapag sa bundok baka hiramin kayo eh. Matapos makapagpalagayan ng loob, aming binuksan ang usapin patungkol sa edukasyon. Yung aming paaralan ay Ano po? IT. Ano po ang ibig sabihin? Ano ba yung ano't IT nila amay? IT education, ibig sabihin may pagtuturo na tungkol sa pangkatutubo. Okay, so iba po yung way ng pagtuturo po sa bayan pati. May halos magkapareho, may dagdag lang kasi yung kumbaga binabalikan ng pagtuturo yung kaugalian ng katutubo. Ano po yung ng lingwahe? Pati po yung lingwahe na ginagamit. Mother tongue. Yung aming aklat simula preschool hanggang grade 6 is na-translate na sa Tagbano. May mga dictionary na rin po kami sa loob. Yung mga gamitan namin pang katutubo. So yun ang maganda kasi ma-retain, Ma-preserve ang uniqueness na iba talaga. Agosto ng 2011, inilabas ang iPad Curriculum Framework na naglalayong maging gabay sa pagtuturo sa mga katutubo alinsunod sa K-12 curriculum. Isang maganda rin kasi minsan kami nakakaroon ng mga pag-seminar kasi una talaga sa laban po namin, dyan po kami naging talo dahil sa unang kakulangan ng kaalaman. Kaya ngayon, sa bagong henerasyon namin, pinapursigan na namin yung mga kabataan namin na mayroong makapagtapos kasi una talaga yan po yung kakulangan namin, yan po yung isang kakulangan namin, yung edukasyon. Kagaya ng kultura ng mga Tagbanwa, nakikita nila ang edukasyon bilang isang kayamanan na kailangang pahalagahan. Gayunpaman, may mga daing at kalaki pa din na di matugunang problema. Halos karamihan naman sabi ng iba, yung mga katutubo, may mga tulong sa mga eskolar sa NCIP. Pero parang mahirap pa rin sa amin kasi yung kukunin ka ng scholar, kung kailangan matataas yung average mo, parang Kaya nga, di ba, so yung kahit pag natutubo ka, nakapag-graduate ka nga ng ganon, kailangan mo na ng suporta ng kukunin namin yung anak mo ng scholar. Yung pala pagtingin ng card, mababa naman yung mga mo, hindi ka pa rin gusto rin talagang makapagtapos. Kaya lang, hanggang grade 12 lang, okay na, na sila. Yung isang panganay ko nga na babae, pagka-graduate ng grade 12, nag-apply na ng trabaho sa bayan, nakapagtrabaho na sa EC, parang natanggap din siya kaagad. Parang may mga bakir-bakir din na dating sa mga interview, parang nakapasa din. Minsan nagsabi siya na kahit pala hindi ka magtapos ng pagdadali-dali course, pag lang yung tutulong talaga sa'yo na para magkaroon ka ng trabaho. Hindi rin pala. Pag naka-grade 12, okay na. Parang sa amin kasi yung pangarap namin, matuto lang kami magbasa, magsulat. parang sa atin. Ang problemang saklaw ang edukasyon ay hindi lang problema ng isang bata o ng isang eskwelahan. Problema ito ng buong sistema ng edukasyon. Nasa patag man o kabundukan, dapat walang batang maiiwan. Ngayon sa panahon ngayon, parang namarkot na rin yung mga ibang katutubo. Matapos ang usaping pang-edukasyon, kami ay dumako sa usaping batas at sa pamumuhay na mayroon sila sa kasalukuyang Yung ibang panahon. katutubo, nakapag high school, pag nag-grade 12 na, nagkakaroon na ng mga boyfriend na diwan. So, pero may mga batas naman kami na pagkadiwan, may mga ganun.
may mga membership na sila para lang magiging Okay. kung papayag naman yung pamilya nyo, kayong mga diwan, papayag kayo na magkaroon kayo ng membership para sa aming mga katutubo. Maganda yun. Kaya ba ninyong anuhin yung aming kaugalian, tanggapin? Baka pagdating ng oras, sasabihin na kita na ikaw ay isang katutubo na, sasabi ka na, wag nyo kong sali-sali, kayo lang dyan mga tagbanwa. Ganyan, hindi pwede sa amin. Ano po ibig sabihin ng diwan na yun? Yung katulad po sa inyo, mga diwan. Common po yung diwan sinabing Tutukoy po diwan. sa mga Tanay Bisaya, Kuyunin. Okay. Mga Ibang- diwan ang tawag namin. Kaliwan po ang tawag namin. Pero sa inyo po ngayon, meron bang nahalo na diwan na nag-convert na po sa inyo? Wala po. Wala po. Sa pamilya ko, panay pure kami mga katutubo na. Sabay ng pagbabago na nangyayari sa mundo, gayon din ang pagpapatuloy ng pagpriorita ng pangangalaga sa kanilang kultura. Halos karamihan dyan ng ilaw, solar. Pero karamihan yung dito sa sulok-sulok, wala pa rin talagang doon pa rin sa katutubo. Nagagamit pa rin ng Pinapanatili ang payak at tinagis ng simpleng pamumuhay na ipinamana pa ng kanilang mga ninunong pinagmulan. Pag sinabi natin tagbanwa, di ba po na sa ibang lugar siya napunta, medyo, di ba, sa Borlan, kasama pa rin po siya. Ay, ang mga katutubo naman po dito sa amin, may tinatawag kaming klimbo. Karagdagang kaalaman ang ibinahagi sa amin ni Ate Rachel patungkol sa usaping ancestral domain. Simula sa angkan namin, halimbawa kami, simula sa angka namin, nakasulat doon yung angka ni Tibuasan. Okay. Simula sa magiging anak ni Tibuasan hanggang sa kaapu-apuhan. Ibig sabihin, may kaparty ka doon sa ancestral doon, apu-apuhan. Pero may mga ano rin po, di ba, may mga pamilya, hindi rin yung kamag-anak. So, ibig sabihin, hiwalay din yung kanila. Isa na po doon. Yun na nga yung tinutukoy namin katulad ng ako, yung isang anak ko nakapangasawa ng tiga Aborlan. Oo. Ay siyempre magkaroon siya kasi yung anak ko tiga rito. Tapos kung anak ko naman nakapagdayo, halimbawa lalaki yung akin, babae nakapagdayo sa ibang lugar, nasa sa kanila kung tatanggapin, kaya nga magkaroon ng membership. Kung hindi naman siya tanggap na wala siyang ka-party doon sa ancestral domain nila, ay hindi rin kami magpapatalo. Dito kayo sa amin kasi dito yung meron kayo. Usaping karapatan ay kanila itong pinapahalagahan at hindi sila papayag na sila ay maiisahan dahil sila ay may sapat na kaalaman. Nasa 176 household, ang 176 household na yun ay 140 ang IP. IP talaga yun. Tapos yung ilang ano na yun, Mix na. yun yung non-IP. Ang ancestral domain natin, pangkabuuan, di ba? Pangkabuhan po yan. Ng tribo ninyo. Simbahan. Hindi siya sa isang tao. Hindi po. Simula Simpukan hanggang Napsan, isang title lang. Gano'n. May estimate po tayo ng lawak. Nasa 49,000 hectares, 388.4. 49,000 hectares. Tapos sa inyo lang po yung sa Tagban. Dayuhin man ang kanilang lugar ng mga diwan, mananatiling matatag kalaban ang pagbabagong nagaganap. Hindi nawala sa aming isipan na kamustahin ang kanilang estado pagdating sa usaping pangkalusugan. Para naman po sa usapang pangkalusugan po, ano po yung way po ninyo ng pag-ano? Dito pa rin po ba yung traditional po ninyo or pupunta na po kayo sa bayan para po magpagamot, sa panganganak, gano'n po? Dito po sa amin, sa Pag-asa, halos karamihan dito ay yung sa panganganak, sa bahay pa rin talaga. Pero sa ngayon, sumusunod kami doon sa sinasabi may mga ingay. Opo. Sumusunod kami, pero pag oras ng sabi ng anak na, sa bahay na. Bahay mo na hanggat mari. At iniiwasan din namin pag halimbawa yung isa, ako kasi yung mga anak ko, panay dito sa bahay. Tapos, pagka sa bahay mo, nagdesisyon ka na sa bahay, patay o buhay, kailangan. Para iwas yung, ang ngayon po kasi nangyayari. Parang inaano kami ng mga tabi lang sa inyo, mga diwan. Pag may nanganak sa bahay, kahit nakaburol pa yan, kung anong nangyari, pupuntahan kami ng mga diwan para sa interview.
Pero sa amin, ukwali talaga yun namin. Sa bahay talaga nanganganak. Yun ang pinakamasilan sa amin yung panganganak. Hindi katulad ng pag kaming mga tagbanwa nanganak sa hospital, hindi pwede sa amin yung pakalat-kalat na lahat kitang-kita. Dito sa amin, pag sumakit dyan ka lang, nakakumot ka lang, kinakapa lang yan. Hindi pwedeng lahat nakakita. Kultura pagdating sa medisina ay talagang kakaiba. Ngunit para sa kanila, ito ay ligtas at pinagkakatiwala ang gawain magpasa noon pa. Napakamasilan sa amin, hindi pwedeng nahahanginan. Pero pag nasa hospital ka, lahat walang natatago. Hindi pwede sa amin. Oo. Katulad nung panganay ko ay yung dito yung manugang ko na isa kasi ni-request naman ng magulang na sa hospital mga siyempre para naman sa pagkakaisa nagre-respeto dinala namin sa hospital. Takang-taka ko, sabi ko ano ba yung anak, yung iba nakakumot, nakapasok yung electric fan sa loob. Sabi ko sa bahay, pag sa bahay ka naman anak, hindi pwedeng nahahanginan ang loob ng ano natin. Kayo ay nakakumot lang sa loob ng 1 linggo, 3 araw, liliguin ka pa rin ng paltera para iluin ka, para sa iwas binat mo. Bali, bawat community na po, meron po kayong sariling doktor po na... Mayroon po, may mga paltera. Ano po ang tawag? Panday. Tawag sa amin mga panday. Yan, pag sumasakit yung, pag sakit-sakit ng tiyan, kailangan puntahan yung panday. Huwag yung kapitbahay, yung mismo paltera. Opo, panay, ugat ng kahoy talaga yung pinakain. Kung wala kang gatas ng nanganak, may pinapainom ka na ugat ng kahoy para magkagatas ng bibig mo. Pag doon naman, hala, sige, higop ka lang ng higop ng sabaw kung ano, para gatasan ka, isa hindi. Yun na ano talaga ng higop. Pero ugat talaga yun, ha? Yung pinapainom? Opo, ugat po talaga. Naglagaan ng ugat. Sa amin, pag nililigo kami, pag nanganak kami, 3 araw lang liguin kami. Kailangan namin pinapainom kami ng paltera namin. Katulad noon sa amin dito ginagawa ng masahing. Kasi dumadagta siya pag pinaka mo. Ganon din sa nangyari sa bibi namin. Ay, gano'n. Ayan pala siya. Gusto namin alam. Kakaibang kultura at paniniwala kumpara sa mga taga-baba. Ngunit kung ito'y iyong iisipin, iisa lang ang hangarin. Hangarin na ikabubuti ng lahat. Sa lalim ng aming pag-uusap, amin na rin natalakay ang patungkol sa usaping kultura at tradisyon na mapaghanggang sa ngayon ay patuloy na nagpapatuloy. Pero pagdating doon sa pag-asawa, may kalayaan naman ng lahat ng kagusto, may kagustuhan. Hindi naman sabihin na kung katutubo ka, so ay mo katutubo, hindi. May kalayaan. Pero required po sila doon sa magpa-convert sa ano. Kapag diwan, kung ba ano siya, required po yun. Kasi halimbawa ikaw diwan pumasok ka sa katutubo, kailangan mo bigay ng membership kasi ibig sabihin may kasama ka na doon sa may karapatan doon sa ancestral domain. Yun ang ibig sabihin. Kapababae po yan. Hindi, paano lang, lalaki lang. Amin, yung safety namin, parang sa ngayon, nagpagawa na siya ng parang may ano na may nirestron niya yung kahit kasal katutubo lang nagkaroon siya ng parang yung mga pari na may Special permit. opo, kasi karamihan naman sa amin ng mga katutubo yung minoridad pa nagkakaasawa na 13, 12 may mga baby na yan. Wala kasi sa amin yung rape at hindi pwedeng lumaki nga yung edad mo pero nakikipaglangkungatan ka naman, hindi pwede sa amin. Kailangan pag kung sabihin ng ano iba ay hindi ka muna mag-asawa, mag-aral ka muna. Pero okay lang kahit anong ginagawa. Sa amin hindi pwede. Mag-asawa na kayo. Kung gusto niyo mag-aral kayo. Mag-asawa kayo, wag yung magpakita kayo ng hindi maganda. So ibig sabihin yung ipra talaga mismo, kabisado niyo po talaga. Kasi pinapangalagaan niyo para sa edukasyon, di ba? Isang mundo kung saan palaki ng palaki ang pagbabago,
Madaling isipin na nasa pinakailalim ang mga katutubong tagbanwa. Ngunit matapos naming makipanayam sa kanila, marami kaming natutunan. Walang simentadong kalsada, walang maliwanag na daan. Pero bawat isa sa kanila ay pag-asa ng kinabukasan. Walang kuryente, walang telebisyon, pero buhay na buhay ang kinagis ng tradisyon. Sa piling ng mga tagbanwa, walang naiiwan, walang malalamangan. Tuloy na payayabungin ang kulturang kinagisnan. Matapos ang aming pag-uusap kasama si Ate Rochelle na kanilang leader, kami ay dadako sa parte ng kabundukan para subukan ang isa sa pangunahing pinagkakakitaan ng kanilang tribo. At ito ay ang pagpapanggas. Uy, na-enjoy ko yung pakikinig kanina. Gusto ko Okay yan, rolling, go! Hello po! Ngayon po, babalik po tayo sa Sitio Bubugtong, Purok Pag-asa, Barangay Napsan, para po maranasan yung pagpapanggas na kanila din isa sa mga Yun po, nakainit po. Sa'yo. Medyo mainit po ngayon pero gusto po namin maipakita sa inyo kung paano po sila nagtatanim. Ano ang tawag doon? Pagpapanggas daw. Ay, pagpapanggas? Medyo mahaba-haba po ang aming lalakarin. Kung iyong susumahin, mahigit kalahating oras ang aming lalakarin mula sa tahanan ng kanilang leader hanggang sa mismong lugar kung saan ginagawa ang pagpapanggas. Hi guys! Ngayon kasalukuyan kaming lumalakad papunta sa... Saan nga, Jap? Sa mismong lugar na pagpapanggas daw yung tinatawag na isa Ayan. sa mga tradisyon nila. Yan, pagpapanggas kung saan kami ay tutulong. Alam ba, Japs, ito ay isang magandang experience para sa atin. Tama, dahil mararanasan natin yung pinaka-tradisyon mismo nila na kanila talagang ginagawa. Tama, hindi lang natin makikita to basta-basta sa mga aklat o sa TV, kung hindi mismong tayo mismo ang makakaranas nito. Kaya nga kahit sobrang init, ayun, kitang-kita naman na medyo malayo na yung agwat namin sa mga kasama namin. Kailangan talaga, Japs, alam mo, nakita ko sa kultura nila, isa din pala dapat ay maging mabilis kang lumakad. Talaga dahil init ang kalaban mo. Talaga. Kailangan may sunscreen kang dala. Pero sa kanila hindi nila kailangan ng sunscreen. Totoo. Kaya nga dapat talaga palagahan natin magkain. Bawat butil talaga dapat nilulunok natin. Tirik na tirik ang araw mula nang kami ay magsimulang maglakad hanggang sa makarating sa mismong lugar ng pagpapanggasan. Ay, so kapag kayo sa labas, patay na nito. Kaya pala nagpaka ng bubuhan eh. May magkasing tayo na pagkitaw. Ayan. Ito pong nandito po. Huwag mong tatapakan. Meron na po itong mga... Hindi, okay lang yan. Okay na po ang pangay. Mas maganda kaya maganyan para hindi nakainin ng... Ito, similya. Anong tawag dyan? Yung white, abo. Opo, mayroon na. Abo. Ito yung similya. Similya o yung bindi Mabuti nila na na yun siya maganda. palay na itatanim. Ito yung sabi kanina na pag maglalagay sa bawat butas, 7 piraso lang. Sabihin ko, okay lang Ah, siya magandang. Pito. Ganun lang siya. Pito lang po dapat. Ngayon po, susubukan na po namin magtanim kasama po si ate po. Isang linya tayo Tapos pag ganun lahat, pag tumapos tayo doon sa dulo, May buko depende sa tayo. kanya kung babalikin mo tayo. Kailan yung gusto nyo? Maghapon tayo dito, mabuti kayo maubos. Saan po kayo mag-start po? Ito, ang gantay. Doon po, ito kasi mayroon na. May iwan ko muna itong tubig na. Ubusin na lang namin ito lahat ang maghapon. Bali maghapon tong ganito nyo po.
maghapon. Depende kung maubos mo na. Araw-araw ito sa aming trabaho na hapon doon kami sa isa. Ini pang-apat na ito maaraw. Talaga yung kabuhayan ng Nagsabay pa yung panahon ngayon na talaga namang Tsaka, mas mainit pag mag-jacket. yan. Kasalukuyan na pong Okay lang yan, mapakan. nasubukan ni Kuya Bray kung paano maglagay sa mga butas ng mga tagi-ilan-ilan yan, Kuya. Estimate lang. Ganun lang. Kurot lang. Pag kinurot mo siya, tingnan natin kung ilan ang lalabas. Diba? Parang ganun lang. Yung mga butas na itong maliliit na yan. Huwag mo lang problema na yan. Kung meron ng laman. Yung iba, Baso, diyan siya ng baso. ginagawa nila. Hindi. Lalagyan ng binghi. Ginagawa lahat. Kasi sisilipin nyo, walang laman na pag mayroon. Sama-sama na silang nagsusubok. Ganyan ang ibang binghi niya. Ay, salubusin mo yan. Talaga namang handang-handa sumubok talaga at makipaglaban sa matinding init ang mga katim na to. Ito maliit na lang ito. Naiwan na lang ito sa hapon. Ang gating pagod. Wala ka pa nakasimula, napagod ka na. Ito kaya kainit. O, share na lang kayo dyan. At Ito po yung tatanim po namin. Medyo marami pero try natin kung kaya natin ubusin. Konti pa daw yan. Pero yung ginagawa po nila dito is mas marami pa po dito. Ito mga tira na lang din po. Pero susubukan po natin. Ayan ang baso dyan, ating. Yan. Ayun ko akong baso. So ako, ang trabaho ko ngayon ay taga-video. Mamaya ko susubukan yung ginagawa nila. Naghahintay tayo ng panggasatin na marami, nagbigla ng dating ng gamit. Kapag pinapala ka pa na. Right? Paano yung punta? Magaling ako dito? Magaling ako. Ako magaling ko kasi sa paghawak ko lang yung pan. Oo, ganun lang. Talagang buhos lahat. Sayang, ano lang, ishoot mo sa butas, nasa sayang. Yung nasa kamay mong kabila, nabubuhos. Pearly, so far, kamusta ang experience? Ito, basa na sa pawis. Wala pa nga nakakapaangat ng Anong iaangat nila? nakakapabuhay pala. Ito ka mabuhay. Wala pa yung magabuhay agad. Ito parang na-realize ko na hindi pala ako pwede mag-asawa ng farmer kasi grabing init. Initan yan. Pag maganda, kailangan sa bahay lang yan, laging mabango. Sige, uwi na ako. Bye-bye. Akala ko kasama ako. Mga uripon, galingan nyo. Ayan, malilim. Uulit ka pa. Oh, anong sabi ni ate? Magaling daw. Ate, magaling ba sila? Opo. Oh. Kaya maghapon kayo dito. Maghapon daw ha. Hindi natin maubos ito. Huwag kayong aalis. Magano te arawan dito? Arawan namin dito. Tag isang pirasong lulipat lang. Ate Jobs, you want to try? Yeah, sure. Okay. So ngayon, ako na naman susubok sa ginagawa nila. Ito din sila sa kuyo. Sumakto yung bakasyon sa kuyo ng pagpapanggas.
Para makita mo lahat. Para may documents nyo. Hindi naman yan ganyan yung hawak ko. Kasali si Junior, siya daw yung pinaka-ano nyo, guide. Joke lang. Ay, ayan po. Ito po. Oh, ito itong balde mo? Huli na yan, nakatugda na kasi kami. Saan pa yung gusto mong ipapagawa mo sa amin? Magdurok. Magtanggal ng mga kahoy. Joke lang. Ayoko yun. Videoan mo sila, nak. Nak, video mo nak sila, nak. Sige na. Para may remembrance din tayo sa kanila. Sabihin natin ito yung nagtulong sa amin dito. Kaya natapos. Para mamaya, pag-post mo, ipag-post mo, makita nila. Kaya nga tabo lang yun. Kasi ang alam ko talaga, habang hindi mo nauubos yung nalagyan, hindi ka pwede umalis. Kagaling talaga ng manog. Ano namin, sasad. Masisipag. Talaga, oo. Nakakaano. Wala pa klating oras. Nakakapalot na talima. Taguduwa alima nga ipag ano. Mangrit. Opo. Yan ang totoong manigtog na isang kamay lang. Ganda pa ng mga padaan yan ng pangtugiran yan. Matugda ulo ibukan ngan. Ay. Kasi tamaan ko si Ana butat. Pagpunta dito buo pa yung ulo niya. Pag-uwi niya nawarak. Ano na daw? Salamat. Balik kayo ulit dito sa amin sa Pag-asa, Pag-ani. Panibagong karanasan, babaunin pabalik sa bayan. Di alintana ang init at matapang na sinubukan ang kanilang pangunahing pangkabuhayan. Bitbit ang natutunan mula sa kanilang pamayanan, masayang ibabahagi mga panibagong kaalaman sa aking mga kamag-aral. Yun po yung na-try po namin magtanim. Ano ang tawag doon? Magpanggas at saka pagtutugda. Tugba? Tugda. Yung pagtugda po, yun po yung pagbubutas para meron pagbubutas pagtataniman. medyo struggle lang po tayo kapag hindi tayo sanay. Kasi parang nagkakaroon po ng paltos. Para masaya. Pero masaya siya. Pero grabe yung pagod. Kasi akalaan mo isang balde, itatanim mo yun. So ayan, tapos na naming maranasan yung pagtutugda at saka pagpapanggas. Kamusta ang experience, Abes? Grabe, Japs, yung experience ko. Umupo na ako pero dapat pala, Japs, nakatuwad yun para hindi masundot yung puwet mo ng mga tira-tira sa kaingin. Nag-enjoy ka ba? Oo, kahit mahirap at nakakapagod. Oo, feeling ko nag-sacrifice ako sa kalahati ng buhay ko. Ikaw. Nakakapagod din pero masaya kasi, ay, sandali, may puno. Wait na ba, mabulag tayo. Masaya kasi dun sa school, ginasabi lang siya sa atin pero ngayon dito na-experience natin siya as in ng hands-on. Kayo dyan sa likod, kamusta ang experience? Good. Sino gustong mag-share? Share kayo. Kaya Brian, alam mo, isa lang yung sabi ko, ang sabi daw kapag ang tao tahimik na pagod na siya. So, Si Anabe, kuya. ayan ang pahiwatig na kailangan na muna nating manahimik dahil bukod sa pagod, kalaban din natin ang init. Init yung kalaban, hindi yung pagod, okay? Pero ginalingan ko dun sa part ko na yung job. Nagseryoso ako sa pagtatanim. Kung makikita nyo lang yung mga paa namin ngayon. Gusto niyo ipakita namin? Ilang paa na siya. Tingnan mo yung mukha ni Michelle. Tingnan mo yung mukha. Nagko-concentrate siya sa paglalakad. Ayan, salamat po kay Kuya kasi siya yung nagsilbing gabay namin sa paglakbay dito sa gitna ng kagubatan para maranasan namin. Kawai. Yes. Ayan.
Grabe yung mga na-experience namin. Kung dyan sa city, ano lang tayo, hayahay lang tayo kumakain ng kanin. Only rice. Dito, grabe yung hirap. Tapos yung pag nagmahal, nagreklamo pa tayo. Mahal ang... Buhay natin lang. Tabaan natin. Okay. Para mas nakakangalay. Una-una ito mamaya, naliligaw na tayo. Diretso lang po yan, oh. Saan tayo, kuya? Ayan. Hindi na po kinaya ni Abis at ni Michelle ang init at nagpayong na sila. Kuya, mamaya. Pag ano sabihin. Kung titignan nyo po yung mga paano. Dapat sinasabi mo sa kanila po. Talagang pulang paano. Anong oras na ngayon para alam nila kung ano. Ngayon ay ganap na ika-4 ng Mayo at ang oras ay 9:40 AM. 9:40 AM ng umaga pero yung init pang alas 3 na. Ayan, pabalik na kami sa sasakyan kasi papahinga muna kami. Magpapa-aircon. Umalis ba tayo ng kuya 5:40? Umalis kami sa bayan ng alas 5. Alas 5 pa alas 6. Tapos ano nangyari? Nagso kasi si Seb. Nahilo si Tyson yung bito. Nahilo si Tyson. So halo-halong experience, halo-halong karanasan pero nakaka-enjoy. Kanina nakasuka ako pero dahil gusto ko lang matry yung mga bagay na hindi ko pa natatry is ano po nilunok pa natin. Ulit ka diri. Binigilan ko na lang po. Kasi parang once in a lifetime maranasan natin yung mga paghihirap. At least minsan sa buhay mo naranasan mong malasahan ang suka. Grabe yung sakit talaga. Papunta pa lang po dito talagang zigzag na talaga. Yung una po, akala ko nagbibiro lamang sila na ang sabi nila, paikot-ikot daw po ang daan. Akala ko nagbibiro lamang, pero yun pala, totoo pala, mas malala pa sa iniisip ko. Kaya ngayon talagang makakasabi ka na lang, laban, kaya ko to. Kung inyo mang mapapanood itong aming munting handog, munting kaalaman, sana magbigay aral ito sa inyo na pahalagahan natin at respetuhin natin yung mga katutubo nating kapatid. Yes, and Kasalukuyan, si Kuya Bay po medyo pagod na po ngayon. Hihingi tayo ng ng kanyang opinion. Ng masasabi kay Mr. Brian Pador. Kamusta? Medyo nagmamadali po kasi kami kasi sa sasakyan ko iiwanan na po kami. Kailangan namin umuwi ng alauna ng hapon. Yun. Ngayon ay para 10 AM. Meron naman tayo ng level 12 1. Konti-tis pa lang guys, kaya na din to. Galing pawis. Ang init. naligo. Pero at least mahal. Wala na. Ang layo ng nilakad namin. Sobrang pagod. Yan. Sobrang uga na ba? Nahilo na ba kayo manood? Sana hindi siya shaking eh. Ha? Sana hindi siya shaking pagdating dyan. Ayan, malapit na kami makarating sa sasakyan. Nakakapalit na ang lahat ng damit. Dahil basang-basa na kami ng pawis. Dito kami ngayon sa school nila. Ayun ang school nila. Yan po yung Ganda ng school nila. Saan po sa school nila is may subject po sila na parang exclusive lang po para sa mga tribo po nila. Tama ba yun? Tama di ba? Di ba exclusive lang yun? iPad, tinatawag po nila itong iPad. Ayan, dito na kami ngayon sa sasakyan. Pagod. Pwede yan dyan magkuha ko yan. Bye. Abes, mabay ka na.
Kung sipag lang ang basihan ng kayamanan sa mundo, siguro milyonaryo na ang mga tao rito. Ang mapait na katotohanan ng mundo, mga taga-bayan lang ang umaasenso. At ang mga naghihirap sa kabundukan, nananatili lamang sa laylayan. Sa maikling panahon ng aming pamamalagi sa Purok Pag-asa, Barangay Napsan, mga katanungan sa aming isipan ay nabigyang kasagutan mula sa aming mga panibagong karanasan. Hindi man nagkaroon ng pagkakataon na makapasok sa kanilang paaralan para masilayan ang kanilang kultura at kagamitan, masayang lilisanin ang kanilang pamayanan dahil sa bagong karanasang di malilimutan.